ang gintong butil ng palay. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na napapaligiran ng kabundukan at luntiang kagubatan, matatagpuan ang bayan ng Malinaw. Ang lugar na ito ay sagana sa ilog, punong kahoy at masisipag na mamamayan, ngunit kakaiba ang kanilang kapalaran. Hindi sila binibiyayaan ng sapat na pagkain. Laging tagtuyot at halos walang tanim na tumutubo sa kanilang lupa. Ang mga tao'y nabubuhay lamang sa mga bunga ng ligaw na halaman at mga hayop sa kagubatan. Ngunit kahit ganon, ang mga taga-Malinaw ay kilala sa kanilang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Isa sa mga kilalang bata sa bayan ay si Luntian, isang 14 na taong gulang na ulila. Bata pa lamang siya ay naulila na sa magulang dahil sa isang malakas na bagyo. Simula noon ay inampun siya ng isang matandang babae na si Lola Andeng, isang manggagamot at tagapagsalaysay ng mga sinaunang alamat. Lumaki si Luntian na masipag, matanong at mapagmasid. Madalas siyang tumutulong sa pagtatanim, pag-aani ng ligaw na prutas at paghahanap ng mga halamang gamot sa gubat. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang gabi, habang nakikinig siya sa isa sa mga kwento ni Lola Andeng, binanggit ng matanda ang tungkol sa butil ng ginto, isang mahiwagang butil ng palay na may kakayahang magpatubo ng pananim kahit sa pinakatuyong lupa. Wis, pero tandaan mo, Luntian, thoughtful ani ni Lola Andeng, ang gintong butil ay hindi basta makukuha. Kailangang malinis ang puso at may tunay na layunin ang sinumang maghahanap nito. Kinabukasan, habang umiigib ng tubig sa ilog, narinig ni Luntian ang mga usapan ng matatanda. May balita na ang ibang bayan sa paligid ay unti-unti nang nawawalan ng makakain. Ang kagutuman ay lumalawak. Dahil sa kanyang malasakit, napagpasyahan ni Luntian na hanapin ang gintong butil ng palay. Bagamat tinutulan ito ng ilang matatanda sa takot na baka mapahamak siya, sinuportahan siya ni Lola Andeng. Binigyan siya ng matanda ng isang banga ng tubig mula sa ilog ng buwan, isang dahon ng anting-anting at isang panyo ng dasal. Calm. Ang banga ay magpapakita sa iyo ng tamang daan, gentle ang dahon ay pananggalang sa masama at ang panyo'y paalala ng iyong layunin. Sa kanyang paglalakbay sa kabundukan, hinarap ni Luntian ang 3 pagsubok. Unang pagsubok, ang bangin ng takot. Narating niya ang isang malalim na bangin na may tulay na yari sa mahihinang sanga. Sa ilalim ay malalalim na anino at sigaw ng mga nilalang. Halos umurong si Luntian, ngunit nang tingnan niya ang panyo ng dasal, naalala niya ang kanyang layunin. Matapang siyang tumawid at nang makarating sa kabila, nawala ang takot sa kanyang puso. Ikalawang pagsubok, ang luntiang sirena. Sa isang lawa sa gitna ng gubat, may isang sirena na umiiyak. Hiningan siya ng tulong upang gamutin ang sugat sa kanyang buntot. Ginamit ni Luntian ang halamang gamot na dala niya at pinagaling ang sirena. Bilang gantimpala, tinuro ng sirena ang tamang daan patungo sa kuweba ng gintong butil. Ikatlong pagsubok, ang gintong aninong tagabantay. Sa harap ng kuweba, hinarap ni Luntian ang isang higanteng aninong ginto. Tinanong siya ng 3 bagay. Bakit mo hinahanap ang gintong butil? Para kanino ito? Ano ang handa mong isakripisyo? Mula sa kanyang puso, buong katapatang sagot ni Luntian. Hinahanap ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking bayan. Para may makain ang mga tao, lalo na ang mga bata at matatanda. Handa akong isakripisyo ang aking sariling kaginhawaan kahit ang sarili kong buhay. Dahil sa kanyang purong hangarin, binuksan ng anino ang pintuan ng kuweba. Kabanata 5. Ang gintong butil sa loob ng kuweba, nakasabit sa liwanag ng kristal ang isang butil ng gintong palay. Kumislap ito sa kanyang paglapit at nang hawakan niya ito, narinig niya ang tinig ng kalikasan. Iisa lamang ang butil na ito, ngunit sa tunay na puso, ito'y magiging binhi ng daan-daang ani. Mabilis na bumalik si Luntian sa Malinaw. Doon, itinanim niya ang butil sa gitna ng tuyong lupa. Sa pagdaan ng mga araw, isang milagro ang nangyari.
Tumubo ang gintong palay, lumawak ito at naging parang ng mga gintong pananim. Hindi lamang sa Malinaw, kundi sa buong paligid na bayan na bahagi na ng mga butil mula sa ani. Naging sagana ang lahat. Simula noon, naging simbolo ng pag-asa ang gintong butil ng palay. Hindi na muling nagutom ang bayan ng Malinaw. Si Luntian ay itinuring na bayani, ngunit sa halip na maging pinuno, mas pinili niyang ituro sa mga bata ang pagtatanim, kabutihan at sakripisyo. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na ang bawat palay ay may taglay na ginto. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pusong handang magsakripisyo para sa iba. Moral na aral, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa kabutihang loob, sakripisyo at malasakit para sa kapwa.